Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan. Palm sniffing dogs. Itong mga trained dogs, K9. Yeah, pag-usapan po natin yan kung ano pong katangian ng mga asong ito. Kasama po natin si Dr. Abel Manalo, ang Pangulo ng Manalo K9 Technologies International. Dr. Manalo, magandang umaga. Sir. Good morning. Okay, simulan po natin itong mga K9s natin, itong mga palm sniffing and ilang pang mga pwedeng gawin ng mga K9s natin. Sa rescue operations, ano po ang kayang gawin ng aso? Marami pong kayang gawin ng aso, kagaya ng detection, paghanap ng mga specific substances, o kaya mga tao, or mga cadaver, or mga patay na ng mga tao. So, yan ang mga ginagamit sa mga rescue operations. Kung may kinalaman naman sa police work or military work, nandun din yung tracking ng mga nawawalang tao, mga fugitive, or mga bad guys. At the same time, yung detection din ng narcotics or explosives. Yun yung pagdating sa pagsubo ng krimen. Itong pag-detect ng mga bomba at ganun din ang pag-detect ng pag-amoy ng droga. Oo. Sa totoo lang, marami talagang gamit yung aso. Hindi lang talaga siya na-utilize pa masyado sa Pilipinas. Actually, may nagpa-train sa amin from the AFP ng tao nila for the patrol dog unit nila for the military. Pero so far, talagang napakahina pa ng capabilities ng K9 sa Pilipinas. Okay, so ilang buwan ang training na kailangan ng aso, Dr. Adela? On the average, mga 3 to 4 months, natitrain na namin yung aso to do a specific kind of work, kagaya ng mga aso namin na dala dito. One of them is a narcotic detection dog. Yun lang talaga yung trabaho niya. He's supposed to be trained for 4 months before he's deployed. Yung isa naman, si Admiral, siya ay isang patrol dog. Tinitrain po namin siya ng months before he is actually declared or certified as a patrol dog. Meaning yung mga aso po na kumakagat, mga attack dog yan. Itong ano yung itim na aso? Ano Yung itim po si Jake yan. He's the narcotic detection dog. He can detect different kinds of drugs. Iba-ibang klaseng mga strains ng marijuana or shabu. Iba-ibang klaseng mga ginagamit din ng mga illicit yung isa naman, ito yung patrol dog natin. Opo, yung isang sinama namin, 1-year-old pa lang siya. Ang pangalan niya si Admiral. Sa client namin yan, trinain din namin. Binenta namin sa isang client namin. And he's trained to bite upon command. He's trained to patrol an area and detect strangers or intruders doon sa Pag mga intruders lang at saka mga strangers sa kanya, pag may mga, pag yan, nalalaman ng aso yan, paano ba yan, Doctor? Opo, nalalaman nila, kilala niya yung handler niya, kilala niya yung pamilya niya, kasi magiging family dog yan eventually. Pero pagka hindi niya kilala, he's very wary, and pagka siya na hindi niya kilala yung tao at sa isang perimeter siya, pwede siyang mangagat kung kinakailangan, and upon command, pwede rin siyang gamitin by the handler to apprehend somebody. Bakit Belgian Malinois usually ang tinitrain natin na maging ganitong klase? Karamihan po kasi talaga ng mga Belgian Malinois, hindi naman din lahat, no? Pero ang mga Belgian Malinois, in general, mas matataas yung kanilang work ethic. Ibig sabihin, pag pinagtrabaho mo yan, trabaho talaga yan. Pag sinabi mong kahit umuulan, kahit umaaraw ng matindi, sila yung tatagal. They're the last dog standing pagdating sa iba-ibang breeds. Ilang oras dapat sila nagtatrabaho? Ang aso, lingid sa karamihang kaalaman, 14 to 16 hours ang ang sleeping time nila. Tayo ang requirement lang ng tao 7 to 8 hours. Maraming hindi nakakaintindi. 14 to 16 hours ang kailangan na tulog ng aso. Okay. So if they're made to work more than 8 hours, that's animal cruelty. Pagka patrabaho din namin yung aso, for example, pinaghahanap po namin ng explosives sa mga sasakyan, sa mga buildings. We can't make a dog work longer than a maximum of 45 minutes na dire-diretsyong nagsisniff. There's what we call fatigue. Scent fatigue din. Pagka aso, amoy siya ng amoy, hanap siya ng hanap, tapos wala naman siya nahanap, nasasawa din. Sabi niya, bakit ako hanap na hanap? Wala naman ako. Opo. So, kinakailangan din namin ginagawa yung proficiency training. Binibigyan namin ng chance yung aso na mahanap niya yung item na pinapahanap sa kanya. So, we have what we call training aids. Yung training aids na yon, may hawak yung mga handlers namin para every time tinitrain niya yung aso niya. We have a 30-minute interval kada makakahanap dapat yung aso para tuloy-tuloy nagtatrabaho yung aso. Alam niya na meron siya nahanap. So, ang ginagawa ngayon ni Jake ay titignan niya yung mga iba-ibang mga boxes, hinahanap niya yung item na
hinahanap niya. Oh, yung bola. So, since he's a narcotic detection dog, ang naamoy niya ay narcotics. But we have what we call Scent Logic training aid na dinevelop ng isang kaibigan ko from the US. And he's a genius na dinevelop niya yung mga training aids. So these are narcotic training aids, pero hindi siya yung actual narcotics. These are narcotic training aids na kaamoy niya yung mga drugs like methamphetamine, marijuana, cocaine, Yung heroin. mga droga, no? Opo, Mga pero illegal. hindi siya yung actual drug. Anong Hindi siya ilang nakakain. taon dapat effective i-train ng ganitong klaseng aso, Dr. Abel? Nagsisimula na po kami, 3 months old. 3 months old. Opo, after the vaccination program. Start na ng training, and then pagka na-train na, before 1 year, ready to go na sila. So after 1 year din ng training. Hindi rin naman po. Hindi naman. Kaya pong i-matrain nga, mga 3 to 4 months lang. We train them to search in baggages, ground search, open areas, search in buildings, yung mga iba-ibang furniture, etc. And iba-ibang klaseng vehicles like cars, trucks, pedicabs, tricycles, iba-ibang klaseng mga vehicles. Yung safe lang ng mga tao kung sakasakali sila makawala, no? Mawala sa tali nila, paano po yan, Doc? Ang training naman po namin sa mga handlers ay at least 2 months. Naka-stay in sila doon from Monday to Saturday, trabaho sila ng trabaho with the dogs. They have to control their dogs. Ultimately, kapag nakakawala yung aso habang nakadeploy, ang may kasalanan doon yung handler. He's not capable of controlling his dog. So if a handler knows how to control his dog, the dogs are safe, and we don't allow, hindi namin inaalaw ang mga tao na hawak-hawakan yung mga aso namin kapag ka nasa field. So dapat talaga nakalis yan lagi. No, hindi pwede yung Opo, Okay. nakalis po. Thank you so much, Dr. Abel Manalo. you, Pangulo Aljo. ng Manalo K9 Technologies International. Ang gaganda po ng mga aso na nandito po sa loob ng studio. Gusto ko kaya klaseng aso. Thank you so much, Doctor. Thank you. Magbabalik pa po ang Good Morning Boss. Sandali lamang.